ang malakas na diplomatikong at militar na iskandalo sa pagitan ng Estados Unidos, ng Amerika at Europa ay lumipat sa Munich Security Conference. Tuluyan ng nag-away ang mga Europeo at ang administrasyon ni Donald Trump. Biglang kinansela ni kalihim ng Estado ng Amerika Marco Rubio ang mga pagpupulong niya sa mga lider ng Europa ilang minuto bago magsimula. Sinabi ng Chancellor ng Alemanya na si Friedrich Merz na hindi nakapartner ang Amerika at bumagsak na ang lumang mundo. Kumikita ang Amerika sa digmaan sa Ukraine habang ang Europa ang nagbabayad, kaya dapat kasali ang Europa sa usapang pangkapayapaan. Ganito ang mga pahayag na naririnig ngayon sa Munich Security Summit. At totoo ito. Halimbawa, ang mga kaalyadong Europeo ng Ukraine mismo ang nagkasundo sa pulong sa format ng Ramstein na magbigay ng bagong pakete ng tulong militar sa Ukraine na nagkakahalaga ng 35 bilyong dolyar para palakasin ang kanilang depensa laban sa himpapawid. Samantalang ang Estados Unidos ay walang ibinigay na libre. Kaya naman, maring ipinahayag ng mga lider ng Europa ang kanilang protesta sa administrasyon ni Donald Trump. At mukhang ang tensyong ito ang nagdulot ng tuluyang pagkawala ng tiwala ng mga Europeo sa Amerika. Ako si Alexi Pecci. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pecci News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Kaya, ang tanging ideya na pinagkasunduan ng mga Europeo at Amerikano sa Munich Security Conference ay nawala na ang internasyonal na kaayusan sa mundo. Nagbabala si Kanselyer ng Alemanya Friedrich Merz na hindi na garantisado ang kalayaan ng Europa habang binabaliwala ng malalaking kapangyarihan ang internasyonal na patakaran. Kinondena ni Friedrich Merz ang agresibong digmaan ng Rusya laban sa Ukranya at nanawagan sa Europa na palakasin ang sarili nitong kakayahan sa pagpigil. At sa kabilang banda, hayagang pinuna niya ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos dahil sa pulisya nito tungkol sa taripa, pagbabago ng klima at mga digmaang kultural. Ibig sabihin, sinasabi ni Merz, pakinggan ninyo, dumating na ang panahon ng mga superpower. Mahirap tukuyin kung sino sa kanila ang mas masama, ngunit pagdating sa isyong patay na ang dating pandaigdigang kaayusan, tila sang-ayon ang administrasyon ng Estados Unidos sa mga Europeo. Ayon kay Marco Rubio, panauhing kalihim ng Estados Unidos sa Munich, ang lumang mundo ay nagdaan na at tayo ay nasa bagong panahon ng geopolitika. Kailangan nating muling pag-isipan kung ano ang hitsura nito at ang papel natin. Sa palagay ko, kailangan ng Europa ng katapatan. Gusto nilang malaman kung saan tayo patungo, kung saan natin gustong pumunta, kung saan natin gustong pumunta kasama sila. At sa araw ding iyon, matapos ang pahayag na iyon ni Marco Rubio, sinabi ni Friedrich Merz ang sumusunod, CP. Nagkaroon ng pagkakahati sa pagitan ng Europa at Estados Unidos. Natapos na ang pandaigdigang kaayusan na nakabatay sa mga karapatan at patakaran. Ang pag-aangkin ng Estados Unidos sa pamumuno ay napagdudahan na at maaaring nawala na ito. Napansin na sumagot si Friedrich Merz sa mga pahayag ni Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, J.D. Vance, na binanggit niya noong nakaraang taong kumperensya. At ngayon, sa kanyang mga pahayag noong 2025, binatikos ni Vance ang mga politikong Europeo. Sinasabing pinipigil daw nila ang kalayaan sa pagpapahayag, nawawala ng kontrol sa imigrasyon at tumatangging makipagtulungan sa mga partido ng matinding kanan. Pagkalipas ng isang taon, sarkastikong sumagot si Friedrich Merz at binanggit ang siping ito. Hindi laban natin ang labanan ng kultura ng Make America Great Again supporters sa Estados Unidos. Ang kalayaan sa pagpapahayag dito sa Alemanya ay nagtatapos kung saan ang mga salitang binibigkas ay laban sa dangal ng tao at sa ating pangunahing batas. Hindi tayo naniniwala sa taripa at proteksyunismo, kundi sa malayang kalakalan. Sinusunod natin ang kasunduan sa klima at mga rekomendasyon ng pandaigdigang organisasyon sa kalusugan dahil naniniwala tayong malulutas lang ang pandaigdigang problema sa pagtutulungan. Ang huling salita ni Merza ay sinalubong ng malalakas na palakpakan. Kasi naman, sinabi ang mga komentaryong ito matapos itaas ng administrasyon ni Trump ang taripa sa mga produkto mula European Union at United Kingdom at pagkalas nila sa Paris Agreement at pandaigdigang organisasyon sa kalusugan. Pagkalipas ng kaunti,
Sinabi ni Chancellor Friedrich Merz ng Germany sa Ingles na kahit ang Estados Unidos ay hindi sapat na malakas para kumilos mag-isa sa gitna ng tunggalian ng mga makapangyarihang bansa. Mga mahal kong kaibigan, ang pagiging miyembro sa NATO ay hindi lang kompetitibong kalamangan ng Europa, kundi pati na rin ng Estados Unidos. Dapat tandaan ito ng Washington. Ito ay parang pahiwatig na hindi lang ang Europa ang nangangailangan sa Amerika, kundi ang Amerika rin ay nangangailangan sa Europa. At huwag nating isipin na sa NATO ay ang mga Europeo lang ang nanginginig at nag-aalala, Diyos ko, sana huwag umalis ang mga Amerikano. Hindi, dapat ding mag-isip ang mga Amerikano. Paano kung ang mga Europeo naman ang umalis sa NATO? Ano ngayon ang ginagawa ng Europa sa ganitong sitwasyon? Kamakailan, nagtapos ang Europa ng dalawang malaking kasunduang pangkalakalan na matagal na antala dahil sa pag-asa nila sa Amerika, isa sa Latin America at isa pa sa India. Si Friedrich Merz ay pupunta sa China sa katapusan ng Pebrero para sa negosyong pangkalakalan. Sigurado si Trump na ang kanyang mga taripa ay magtutulak sa Europa na lumapit at magmakaawa sa kanya. Pinaaalalahanan ko na ang komperensya sa Munich ay ginanap ilang linggo lang matapos ang isa pang tensyonadong pagpupulong ng mga lider sa Davos. Sa Switzerland, kung saan nagtalumpati si Trump at matindi niyang pinuna ang mga lider ng Europa dahil sa kanilang patakaran sa migrasyon. Nagreklamo siya na ang Amerika ay lumalaban at nabibiktima ng pang-aabuso mula sa mga kaalyadong Europeo. Ngayon, sumagot na ang mga Europeo kay Donald Trump at hindi na sila maingat sa mga salita nila. Sinabi ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Poland na si Radoslaw Sikorski na dapat makilahok ang Europa sa mga usapang pangkapayapaan tungkol sa Ukraine dahil ang Europa ang nagpopondo ng malaking bahagi ng depensa ng Ukraine laban sa Russia. Narito ang sinabi ni Sikorski, nagiging kakaiba ito. Tayo ang nagbabayad sa digmaan pero hindi laging kumpleto ang impormasyong natatanggap natin. Mahigit 200 bilyong euro na ang nagastos ng European Union para sa Ukraine. Dagdag pa ang 70 bilyon. Sapat ito para punduhan ang depensa ng Ukraine sa susunod na 2 taon. Ang Europa ay gagastos ng totoong pera, partikular sa pagbili ng armas mula Amerika para sa Kyiv, kaya may karapatan itong magsalita sa pagtukoy ng mga kondisyon ng posibleng kasunduan. Mahalagang tandaan na hindi si Kyiv ang pinupuna ni Sikorski, kundi si Donald Trump at ang buong Estados Unidos. Lumabas ang pahayag niya kasabay ng pagsisikap ng United States na tapusin ang digmaan. Ngayon, sinabi ni Trump na si Zelensky ang dapat magbigay daan dahil gusto raw ni Putin ng kapayapaan. Kasabay nito, ang mga huling negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos, Russia at Ukraine ay naganap ng walang partisipasyon ng mga kinatawan ng Europa na siyempre ay nagdudulot ng pag-aalala sa European Union. Kahit na may karapatan naman talaga ang Europa na makilahok sa mga pag-uusap. Bukod sa mga nabanggit ni Sikorski, nagkasundo ang mga kaalyadong Europeo ng Ukraine nitong Biyernes na magbigay ng bagong 35 bilyong tulong militar para palakasin ang depensa sa himpapawid. Ano naman ang ginagawa ng Estados Unidos? Samantala, nagbebenta ng armas ang Estados Unidos. At nauwi ang lahat sa katotohanang ang panauhing kalihim ng Estados Unidos na si Marco Rubio ay sa huling sandali ay kinansela ang kanyang pagpupulong kasama ang mga lider ng Europa tungkol sa Ukraine sa Munich Security Conference. Ayon sa ulat, dapat makipagkita si Rubio sa mga lider ng Alemanya, Poland, Finland at kinatawan ng European Commission. Ngunit bigla niyang kinansela ang pagpupulong sa huling minuto. At ayon sa Bloomberg, tinitingnan ng mga Europeo ang hakbang na ito bilang pagbaba ng interes ng Washington na isama ang mga kabisera ng Europa sa kanilang mga pagsisikap na maresolba ang sigalot sa Ukraine. Sa halip, nakipagkita ng hiwalay si Marco Rubio kay Friedrich Merz at ngayong araw ay makikipagkita siya kay Vladimir Zelensky. Sige, dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, maaari kayong magpasalamat sa aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon, subscription, o sponsorship gamit ang mga link sa video description. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.